Inirekomenda ni Senator Mig Zubiri ang pagbuo ng batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga magbabanta laban sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Sa gitna ito ng pagdinig ng Senado sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte na nagbanta laban sa Pangulo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Panahon na upang bumalangkas ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng Batas na magpapataw ng mabigat na parusa sa mga magbabanta sa kaligtasan at buhay ng Presidente, Vice Presidente at mga successors nila ayon sa batas. Ito ang mungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Day 3 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at natalakay ang video message nito ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Zubiri, sa Amerika ay may batas sila na Article 18 Section 871 ng US Code na nagpapataw ng mabigat na parusa sa mga nagbabanta sa Pangulo at kanyang mga successors, 5 taong kulong at multang $250,000 US dollars. Kaya't sa ngayon ay marami nang naaresto at naipakulong ng mga tauhan ng US Secret Service na nagbabanta sa buhay ni US President Donald Trump. Sa pagtatanong ni Zubiri kay NBI Agent Mark John Calilong sa kanilang investigasyon, ay pasok lamang sa kasong grave threat ang pagbabanta sa Pangulo at mga successors nito. It may be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the President, Vice President, and its successors, meaning the Senate President, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Hindi po niya sinabi joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. Tinanong naman ni Senador Joel Villanueva si NBI Agent John Mark Calilong kung paano nila tinatrato ang mga banta sa buhay at kaligtasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Calilong, mahalaga kung sino ang nagbabanta lalo na kung may katungkulan sa gobyerno. Dahil makikita ang kanyang kakayahan at tutuhanin ang kanyang banta at kung paano niya ito binitiwan. Ipinursige ng NBI ang investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos dahil malinaw ang binanggit nito sa dulo na no joke. Sa panig ni Senador Erwin Tulfo, ang tanong kay Agent Calilong ay kung kailangan pang personal na magharap ng reklamo sa kanila ang Pangulo bago sila magsampa ng kaso laban sa mga nagbabanta. Sabi ni Calilong, ang NBI ay nag-iimbestiga lalo na kung may kinalaman sa banta sa seguridad o national security. Irerekomenda nila ang pagharap ng kaso kapag may makita silang sapat na ebidensya batay sa kanilang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.